kami ay nakakatagdag. Ang tutulong sa amin, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng kaunawaan sa lahat ng inyong kalooban na maihahayag, Panginoon, ng aming pastor. Nadalangin po namin, Panginoon, ng aming pastor. Patuloy niyo pong palakasin at pagpalain, Panginoon. Higit lalo ang mensaheng kanyang iginayak. Nawa ihanda ang aming puso sa pakikinig ito ng inyong pong salita. At nawa, Panginoon, buksan niyo ang aming mga pusong ikinukubli ang sarili para sa katotohanan. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na nawa ang bawat isa ay patuloy niyo pong pakaingatan at pagpalain. Higit lalo, Panginoon, sa mga taong nagnanais na kayo, Panginoong Diyos, ay papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Dalangin po namin na kayo na po ang bahala sa buong panambahan. Kayo po nawa ang siyang magpatawad din sa lahat-lahat po na nagagawa naming pagkukulang at pagkakasala, anuman ang karumihan na posibleng makahadlang sa aming paglilingkod at pagsamba sa inyo. Nawa, Panginoon, kayo magwaksi at mag-alis ito sa amin. Dalangin po namin na ang inyong salita ang magpabago sa pananampalataya po namin at pagmamahal sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoong Diyos, na may ayon ng aming buhay ayon po sa inyong kalooban. Dalangin po namin muli ang patuloy na pasasalamat sa paglilingkod na gagawin, ang pag-aawitan. Naway samahan niyo po kami, Panginoong Diyos, ang pagbibigay papuri sa inyo at sa anumang kaparaanan na ikaw po ay mabigyan namin ng kapurihan. Dalangin po namin na huwag niyo pong iwaglit ang inyong paggabay sa amin. O Diyos na makapangyarihan sa langit, kayo nawa ang maging sentro ng lahat. Upang, Panginoong Diyos, ang aming paglilingkod na ito ay walang ibang malugod at maitaas kundi kayo lamang po, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, sa pribilehyo at dalangin po namin ng mga kapatiran namin na kung meron pa pong paparating, pakaingatan niyo po. At sa mga kapatiran po namin na hindi na po namin nakakasama sa pagsambang ito, dalangin po namin na kayo po ang patuloy na kamuusap, Panginoong Diyos, at sa kahit anong kaparaanan, dalhin niyo nawa sila dito, Panginoong Diyos. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang mga rason at kadahilanan. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang kalalagayan. Tulungan niyo po sila, Panginoong Diyos, nang wala silang ibang makita kundi kayo lamang, Panginoong Diyos, ang kanilang dapat pasalamatan at asahan sa lahat ng mga kinakaharap po nila, Panginoong Diyos. At ang bawat isang naririto, Panginoong Diyos, nalalaman niyo po at nababatid ng kanilang mga puso at ang bawat isa sa amin. Dalangin po namin na kayong patuloy na tumulong sa bawat isa sa kanilang mga kinakaharap na walang ibang pinili, Panginoong Diyos, kundi kayo lamang po upang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Yan, tayo po'y muling aawit at makikinig ng salita ng Diyos sa hapon na ito. Ayan. Awitan po natin ang ating Panginoon, Send the Light. Ayan, patuloy lang po nating ipakalat ang ebanghelyo ng ating Panginoon. There's a call comes ringing o'er the restless wave. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light. And a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace be everywhere abound. Send the light, send the light.
and a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather Jesus for a crown above. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Called to believe. We are here for Jesus save us. We belong to God alone, and we wonder why He chosen us to serve Him as His own. All our sins have been forgiven, and He tells us now to go to a lost and dying world, to preach the gospel as we're told. Called to believe, committed to obey. This is how we live for Him, to glorify His name. Called to believe, committed to obey. Together we will win the lost. Empower us, O Lord, we pray. He's the King of Kings who called us. We should never be afraid. He's the Lord of Lords from heaven, the Savior of all men. Let us then endure the hardship as good soldiers of the cross. Pure in heart we stand united till He takes us home at last. Called to believe, committed to obey. This is how we live for Him, to glorify His name. Called to believe, committed to obey. Together we will win the lost. Empower us, O Lord, we pray. We will walk and fight together. We will do God's work in love. As we sow in tears, we live in joy. Our hope is in the Lord. Called to believe, committed to obey. This is how we live for Him, to glorify His name. Called to believe, committed to obey. Together we will win the lost. Empower us, O Lord, we pray. Empower us, we pray. Ayan, natin po muling kamayan ang bawat isa. I-welcome. Awitin po natin welcome song. Kaming lahat
ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala ka at nang makapiling. Ay, magkamayan po tayo. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala ka at nang makapiling pa. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala ka at nang makapiling pa. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala ka at nang makapiling pa. Ganda nga po po. Hawakan po natin ang ating mga Biblia. Tapat po natin sa sabay-sabay po tayong lahat. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide this word in my heart that I might not sin against God. Nanunumpa ako ng pakiisa sa Biblia, banal na salita ng Diyos. Gagawin ko ito tanglaw ng aking mga paa at liwanag ng aking daraanan. Tatago ko ito sa aking puso nang ako'y hindi magkasala laban sa Diyos. I am not perfect, you are not perfect, but we are growing and learning together by God's grace. Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Acts chapter 13, verse 1 hanggang 41 po. Diyan na po bang lahat? Nakita na po? Amen. Acts chapter 13, verse 1 hanggang 41. Salitang basa po tayo, simulan ko na po. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. Verse 2. Verse 3, and when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Verse 4. And when they were at Salamis, they preached the word of God in the synagogue of the Jews, and they had also John to their minister. Verse 6. Verse 7, which was with the deputy of the country, Sergius Paulus, a prudent man, who called for Barnabas and Saul and desired to hear the word of God. Verse 8. Verse 9, then Saul, who is also called Paul, filled with the Holy Ghost, set his eyes on him. Verse 10.
Verse 11, And now, behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season. Immediately there fell on him a mist and a darkness, and he went about seeking some to lead him by the hand. Verse 12. Now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia, and John, departing from them, returned to Jerusalem. Verse 14. Verse 15, And after the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent unto them, saying, Ye men and brethren, if ye have any word of exhortation for the people, say on. Verse 16. "17. The God of this people of Israel chose our fathers, and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt, and with a high arm brought he them out of it." Verse 18. And when he had destroyed 7 nations in the land of Canaan, he divided their land to them by lot. Verse 20. 21, And afterward they desired a king, and God gave unto them Saul, the son of Cis, a man of a tribe of Benjamin, by the space of 40 years. Verse 22. "23 Of this man's seed hath God, according to his promise, raised unto Israel a Savior, Jesus." Verse 24. 25, And as John fulfilled this course, he said, Whom think ye that I am? I am not he, but behold, there cometh one after me, whose shoes of his feet I am not worthy to loose. Verse 26. For they that dwell at Jerusalem and the rulers, because they knew him not yet the voices of the prophets, which are read every Sabbath day, they have fulfilled them in condemning him. Verse 28. 29, And when they had fulfilled all that was written of him, they took him down from the tree and laid him in a sepulchre. Verse 30. 31, And he was seen many days of them which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people. Verse 32. 33, God hath fulfilled the same unto us their children, in that he hath raised up Jesus again, as it is also written in the second Psalm, Thou art my son, this day have I begotten thee. Verse 34. Wherefore he said also in another Psalm, Thou shalt not suffer thine Holy One to see corruption. Verse 36. But he whom God raised again saw no corruption. Verse 38. 39, And by him all that believe are justified from all things from which ye could not be justified by the law of Moses. Verse 40.
41, sabay-sabay po tayong lahat. Behold, ye despisers, and wonder, and perish, for I work a work in your days, a work which ye shall in no wise believe, though a man declare it unto you. Kailangan natin pong muling awitan ang ating Panginoon. Dakilang pagmamahal. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa, dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang katulad ko, masuwayin sa nais mo. Di magpansin, dakilang pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Ang dugong itinigis ng iyong anak
para sa akin. Dakilang katapatan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Ay, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Makakaupo na po.
Amen. Nakatawid sa landas. Amen. Purihin ang Panginoon for the wonderful song. Tayo po ay naritong muli sapagkat tayo'y sasamba. No? Salamat po, bagamat maulan, masarap matulog, kayo po ay narito pang muli para po sumamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po tumayong lahat and let us read. Dito pa rin po tayo sa Psalms chapter 51. Po, basahin po natin verse 10 to 12. Psalms chapter 51 verse 10 to 12. Sabi po rito sa salita ng Diyos, verse 10, "Create me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy spirit." Pagkatapos ipamukha ng Panginoon kay David yung kanyang kasalanan, ganito ang kanyang naging hiling sa Panginoon. Sabi ni David sa verse 12, "Restore unto me the joy of thy salvation. Uphold me thy free spirit." Manalangin po tayo. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat sa panahong kami ay nagkakasala at pinapakita niyo sa amin ang aming kasalanan, at ninanais niyo, Panginoon, kami makapanumbalik sa inyo, ibinabalik niyo muli sa amin ang galak ng iyong kaligtasan. Dakilang Ama, kung naging katulad kami ng sitwasyon ni David, nagkaroon ng kasalanan sa kanyang harapan, sa inyong harapan, Panginoon, tulungan niyo po kami na yung galak ng inyong pagliligtas ay muli po sumaamin. Dalangin po namin na sa hapong ito, sa aming pag-uusapan, kung paano kami makaka-recover mula sa pain of our wrong choice, Panginoon. Tulungan niyo po kami na higit lalong makita ka at maunawaan ka sa hapong ito. Dalangin po namin kumilos kayo at maghari sa puso't isipan ng bawat isang naririto. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan sa inyo. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Pagkatapos po, maupo na po kayo. Pagkatapos pong makita ni David yung kanyang kasalanan sa harap ng Panginoon, ganito yung kanyang naging panalangin, no? Ganito yung kanyang naging hiling sa Diyos. Na ang sabi rito sa verse 10, "Create me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Sa panahon po kasing tayo may kasalanan ginagawa sa ating mga buhay, we are not right in the eyes of God. Hindi po masaya ang buhay may kasalanan. Na po? Kaya po pag nakita natin na tayo nagkasala sa Panginoon, we have to admit it at tayo humingi ng tawad sa Kanya. Para yung malinis na puso, ito ang ibabalik ng Panginoon o iaayos niya sa atin. Kaya ang sabi dito, "Renew a spirit within me. Cast not away from thy presence." Napakahirap po sa isang taong malayo sa presensya ng Diyos. At sa panahong gumagawa ka ng kasalanan, hindi sumasama. Ibig sabihin, ang pabor ng Panginoon wala. Dahil ang kasalanan, hindi nakapaglulugod sa Kanya. Kaya nga yung unsaved, they cannot please God. Sabi ng Romans 8 verse 8, yung mga nasa laman, hindi yan nakapagbibigay luwalhati sa Diyos. Kaya ang simula ng pagbibigay luwalhati sa Panginoon, pagkatapos mong maligtas, pagkatapos mong makilala siya sa iyong buhay. Now, ang problema, kapag ikaw ay naligtas nga at meron kang ginagawang kasalanan, anong nawawala? Not the salvation, but the joy of salvation. Tama po ba? Kaya maraming taong matamlay ang kanilang pananampalataya, not because of some problems na meron sila. Kasi tayo naniniwala, kahit may problema ka, basta't ikaw'y ligtas, merong biyaya ang Diyos. Amen? Ngayon, kung ikaw ay natamlay sa pananampalataya, there is something wrong. May kasalanan. Kaya kinakailangan nating maunawaan, ipagpatuloy natin yung pinag-uusapan, recovering from the pain of making the wrong choice. Paano ako makaka-recover, Pastor? Paano makakabangon yung muli? At paano babalik yung galak ng pagliligtas ng Panginoon sa akin? Na po? Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ang church
ay disenyo na kung saan dito ibinubuhos ng Panginoon ng kanyang pag-ibig at biyaya. Ano po yung kaninang tinalakay natin? You have the privilege to pray. Tama po ba? Meron kang ministry. Ano pa po yung pinag-aralan natin kanina? Prayer, ministry, intercession. Ano po yung panghuli? Yung kulang. Scripture, right? No? So yung apat na yun, mga kapatid, ay kapag meron ka nun, makaka-recover ka sa iyong buhay. Naunawaan niyo po? So sa tuwing tayo'y nakakatayo araw-araw, anong pinapakita? Yung habag ng Diyos ang gumagana. Kaya ka nakaka-stand up, kaya ka nananatiling matatag, kaya ka nakikitang nagpapatuloy dahil merong habag ang Diyos na ibinibigay, yung awa niya. So sa tuwing tayo magkakasala, kailangan natin ng awa ng Diyos. At pag ibinigay ng Diyos ang kanyang awa at ang tao'y napawalang hatol dahil sa awa ng Diyos, ang tawag doon biyaya. Naunawaan niyo po? Hindi natin karapat-dapat pero tinanggap natin sa Panginoon. Kaya tayo nakakatayong matatag ay dahil sa biyaya at awa ng Diyos. Ngayon pag-usapan natin, recovery from the pain of the wrong choice. Ako po'y naniniwala, bilang tao, dumating sa punto ng iyong buhay na namali ka ng pili. At because of the wrong choice na meron ka, nagkaroon to ng impact sa iyong buhay. Tama po ba? Now, kaya ka nakabalik sa Panginoon, sa presensya ng Diyos, yan ay biyaya niya. Amen. Kung dati kang naging patapon ang iyong buhay nung lumayo ka sa Panginoon, kaya ka nakabalik dahil binigay ng Diyos yung awa niya. Naunawaan niyo po? Kaya tayo nakanapanatili. Dati ka mananampalataya, nawala ka sa Panginoon, binalikan ng Diyos. Why? Naroon yung habag niya. Tama po ba? Now, pag po tayo'y bumabagsak sa ating buhay, ang perspective po dapat ng mananampalataya, going forward. Amen? Palapit sa Diyos. At kanina, we consider the word forward at pinag-usapan natin yung tatlong bagay dun sa word na forward. Una, yung in terms of finances. Kaya ang buhay mahirap kapag hindi sumusunod sa Diyos. Amen? No? Kaya pagpapalain ka ng Panginoon kung marunong kang sumunod sa Kanya. Na po? Ikalawang idea sa in terms of finances, you have to cut ties, putulin yung mga maling taong pinapahinto sa ng Panginoon na ikahalubilo mo. Amen. Lalo na yung nagdadala sa atin ng kasalanan. Ikalawa, in terms of opportunities, hindi lahat ng opportunity kalooban ng Panginoon. We have to consider what? The Scripture. Kinakailangan meron tayong scriptural sensitivity. Tama po ba? And ikatlo, yung tinatawag na relationship. Nung nagkasala si David, dahil sa kanyang pagkagusto kay Bathsheba, ginawa niyang asawa, nabuntis niya, that is adultery. Pinapatay pa niya si Uriah, that is murder. Yung lahat ng yun, nakasalanang nagawa ni David, ano ang kanyang naging response base dito sa ating binasa? Natanggap niya yung kanyang kasalanan. At kahit siya'y dinudusta dahil sa kasalanan niyang ginawa, he knows how to admit the consequence. Naunawaan po natin. Yun po yung tinalakay kaninang umaga. Now, let us continue the word forward. Punta po tayo sa W, in terms of work. Ito yung ating pag-uusapan. In terms of work. Tingnan po natin yung example sa buhay ni Pilimon. No po? Paano ba naka-recover yung isang taong mayroong problema sa kanyang work, no? At paano siya kinilos ng Panginoon? Ito pong si Pilimon ay isa pong mayaman, no? Meron siyang alipi na ang pangalan ay Onesimus. Okay? Nagnakaw si Onesimus. Nung nagnakaw si Onesimus, mga kapatid, tinakbuhan niya yung kanyang kasalanan. Siya ay naging runaway slave. Si Pilimon, mga kapatid, siya ay Kristiyano sa Church of Colossians. Member siya ng Church of Colossians. Ngayon, saan tumatakbo o saan ang takbuhan ng mga taong merong nagagawang kasalanan? Ang tinakbuhan ni Onesimus ay ang Roma.
na kung saan naman, nung mga panahon na yon, doon nakakulong si Paul. Okay? Ngayon, ano nangyari sa buhay ni Onesimus? Sa madaling sabi, naligtas siya. Kaya itong si Apostol Paul, meron niyang sulat na para sa Colossians at merong specific letter yan para kay Pilimon. At isa sa ginamit na tagapagdala ng mensahe na mula kay Apostol Paul na salita ng Diyos, si Onesimus. Now, ano yung pwede nating matutunan in terms in the life of Pilimon pagka tayo'y nasa ating trabaho? Sa panahong merong gumagawa ng hindi maganda sa'yo, sa iyong trabaho, ito ang kailangan mong gawin. Number 1, learn to give it to God in prayer. Matuto mong ipanalangin sila. Ano ipapanalangin ko, Pastor? Hindi para sila'y sakta ng Diyos. Ipanalangin mo silang maligtas. Amen. Kapag merong nananakit o dumudusta sa'yo sa trabaho, ganito ang gawin mo, ipanalangin mo silang maligtas. Learn it to give it to God in prayer. Bakit natin gagawin yon? Dahil ang may kakayahan lamang na bumago ng tao, walang iba kundi ang Diyos. Tama po ba? Ano po ang halimbawa? Si Apostol Paul, bago yan maging magiting na lingkod ng Panginoon, yaan ay manunuligsa ng mga mananampalataya. Tama po ba? Pinapapatay, pinahuhuli, siya nga yung chief of the sinner. No po? Pinahuhuli niya yung lahat ng mga nananalig sa Panginoong Hesus. Pero kung papansinin natin sa 2 Corinthians 5:14, ano ang nag-udyok kay Apostol Paul na mabago ang kanyang buhay? Tingnan niyo sabi rito, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo pumipilit sa amin. Saan sila pinipilit? Na ipinapasya namin ang ganito, na kung ang isa'y mamatay dahil sa lahat, kung gayon lahat ay nangamatay. Sino ang nag-udyok kay Apostol Paul na mabago ang kanyang buhay? Na magkaroon siya ng gantong pananaw? Yung pag-ibig ng Panginoong Hesus. Amen. Pastor, dinudusta na ako sa trabaho. Ano yung magiging dahilan ko para sila ipanalangin? Yung pag-ibig ni Kristo. Na minsan din tayong hindi kasundo ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Na kung hindi niya tayo inibig, hindi tayo iibig sa Kanya. We love God because He first loved us. Na bago yung buhay natin kasi merong Diyos na umibig at bumago sa atin. Sabi ni Apostle Paul, for the love of Christ constraineth us. Ito yung nagpipilit sa aking mabago ang buhay, yung pag-ibig ni Kristo. Anong ibig sabihin? Sapat ang pag-ibig ng Diyos para tayo'y gumawa at sumunod sa kalooban niya. Amen? Kung merong dumudusta sa'yo sa trabaho, you have to pray for them na sila'y maligtas. Hindi mababago ang buhay ng mga yan kung hindi yan makakilala sa Panginoon. Amen? Kung yan ay maligtas, makikilala si Kristo, doon pa lamang mababago ang kanyang buhay. Anong sabi ng verse 17? From 14 down to verse 17. Anong sabi niyan? Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Kailangang lumitaw yung pag-ibig ng Diyos. At kapag yung pag-ibig ng Diyos gumana sa isang makasalanan, doon lamang mababago ang kanyang buhay. Amen. Dinudusta ka sa trabaho mo. Kung ano-anong sinasabi sa'yo, kung ano-anong ginagawa sa'yo, pray for them. Maligtas sila. Tama po ba? At kapag naligtas yung mga yan, doon lamang mababago ang kanilang buhay. Ano sabi ng verse 18? All things are of God who hath reconciled us to Himself. Bakit ko sila ipagpe-pray, Pastor? Dati ka ring hindi kasundo ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, ipinagkasundo ka sa Diyos. Amen. Kaya learn it to give in God in prayer. Ano pang dahilan? Bakit natin dapat ipinalangin yung mga taong nananakit sa atin sa trabaho? Anong sabi ng Bible? Point number 1, that ye may be the children of your Father that which art in heaven. Ano ibig sabihin? Dahil ikaw ay anak ng amang nasa langit. Naunawaan niyo po? Kaya mo ipapanalangin yan dahil ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Amen. Tandaan niyo po ito. Pag sinaktan nila, ikaw o ako o tayo,
ang sinasaktan nila ang Panginoon. Kapag nilabanan nila tayo, ang nilalabanan nila ang Panginoon. Naunawaan niyo po? Parang sa magulang, kapag yung anak, nilalabanan ng anak yung kanyang magulang, ang kanyang tunay na nilalabanan, hindi lang yung magulang, kahit yung Diyos na nagbigay ng kanilang magulang. Naunawaan niyo po? Another, kapag ikaw nagbigay ng regalo o pagpapala sa lingkod ng Diyos, sino ang tunay na binibigyan mo? Ang Diyos. Tingnan niyo sabi ng Philippians 4:18. Datapwat mayroon ako ng lahat ng mga bagay. Sumasagana, sabi ni Paul, ako'y busog, palibhasa'y tumatanggap kay Epaprodito. Kanino siya tumatanggap? Kay Epaprodito. Tingnan natin kung paanong binigyang pansin yung bandang dulo na ang mga bagay na galing sa inyo na isang samyo na masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, ano daw? Lubhang nakalulugod sa Diyos. Bakit mo sila ipapanalangin? Kasi ikaw ay anak ng isang Diyos na makapangyarihan. Amen? Lahat ng mga bagay na gawin sa iyo ng kapwa mo, ginagawa nila sa Panginoon. Amen? Tumanggap ng regalo, nagbigay sila sa Panginoon. Dinusta ang iyong pangalan, dinusta nila ang Panginoon. Inalipusta nila ang kanilang magulang ng mga anak, inalipusta nila ang Panginoon. Kaya nga, magiging maikli ang buhay ng mga anak na hindi marunong tumanaw sa kanilang magulang. Hindi marunong mag-honor sa kanilang anak. Why? Anong sabi ng Bible? Honor thy father and thy mother. Nasa 10 utos ng Panginoon. What more? Yung servant of the gospel. Amen? Amen. Kapag ka ikaw dinudusa ng mga taong nakapaligid sa iyo, hindi mo kailangan lumaban. Ipanalangin mo sila na maligtas. At hindi mo kailangan ipanalangin ang masasama sa kanila. Ang Diyos ang bahalang sumukli ng kanilang ginagawa. Amen? Ang mahalagang ipanalangin natin, sila'y maligtas. Ikatlo, pag sinaktan tayong mga anak ng Diyos, sino ang sinasaktan? Matthew 25 verse 40. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Nanawaan niyo po, kapag ikaw naging mabuti sa lingkod ng Diyos o sa kapwa mo mananampalataya, ang ginagawan mo niya ng Panginoon. Pag ikaw naging salbahe sa lingkod ng Diyos at sa iyong kapwa mananampalataya, ang ginagawan mo yan ang Panginoon. Amen? Kaya kapag tayo nasasaktan, sinasaktan, mayroong mga taong umaalipusta sa atin, anong ginagawa ng Panginoon? Siya ang bahala. Nanawaan niyo po, hindi mo kailangang isumpa yung mga taong gumagawa ng ganun. Ipanalangin natin sa Diyos na sila'y maligtas. Amen. Pag sinaktan, ikaapat, pag sinaktan ng tao ang church, sino ang kanilang sinasaktan? Ang Panginoon. Anong sabi ng Acts chapter 9 verse 5? Sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Anong sabi ng Panginoon kay Paul? Nung siya'y sino ka ba? Sabi ng Panginoon, ako yung iyong inuusig. Sino ang sinasaktan ni Paul? Yung mga mananampalataya. Naunawaan niyo mga kapatid? Kaya pag ikaw nakaka-experience ka ng pag-uusig, sino ang tunay na inuusig? Ang Diyos. Kapag ang church sinisiraan, sinasaktan, ibinababa ng kung sino mang tao, ang Panginoong Yesus ang kanilang ginagawa noon. Amen? Kaya hindi mo kailangang ipanalangin na sila'y gantihan. Alam ng Diyos ang gagawin niya sa mga ganong tao. Amen? Ang ipanalangin natin, sila'y maligtas para maunawaan nila. Pagkatapos maligtas ni Paul, ano ang naging buhay niya? Hindi na para pumatay pa ng mga ligtas. Amen? Kung hindi magpahayag ng kaligtasan sa mga hindi ligtas. Tama mo ba? Pagkatapos niyang makilala ang Panginoon, naging servant siya ni Kristo. Amen? Amen? Now, balik tayo sa kwento ni Pilimon at nung kanyang runaway slave. Nung pagkatapos na mapunta ni Onesimus sa Roma, nakilala niya si Apostol Paul. At doon siya nakakilala sa Panginoon. Nang sumulat ng 2 sulat si Apostol Paul,
si Onesimus, isa sa ginamit ng Panginoon. Anong makikita natin dito? Rest in the sovereign plan of God. Ano ibig sabihin? Rest in the sovereign plan of God. Kahit yang umaaway sa iyo sa trabaho, hindi mo alam kung one day gagamitin niya ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Kaya ang kailangan nating gawin, ipanalangin silang maligtas. Dahil hindi natin alam ang plano ng Panginoon. Yung pinakakagalit mo mula nung ikaw ay bata, magtataka ka yan pa ang gagamitin ng Panginoon para makakilala ang pamilya mo. Hindi imposible yun sa Diyos. Amen? Kaya hindi pagka mayroong umaaway sa iyo sa trabaho, hindi, Lord, sana maganto siya. Sana pagkain niya, mabilaukan siya ng tinidor. No, hindi ganun. Ipanalangin mong makilala nila ang Diyos. Because we do not know the sovereign plan of God. That one day pala pwedeng gamitin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? At wala namang matuwid sa harap ng Diyos. Lahat ng ginamit ng Panginoon may kasalanan sa sarili niyang buhay. Amen? Nakagawa ng dakilang paglilingkod, pero kung titingnan mo yung dating buhay, makasalanan. Example si Paul. At lahat ng mga nakita niyong lingkod kahit sa panahon natin ngayon, wala diyang matuwid. Lahat yan may kasalanan. Pero dahil merong plano ang Diyos na hindi nauudyo ka ng sinuman, at hindi nababago ng panahon at ng sitwasyon, kayang gamitin ng Diyos kahit ang pinaka masamang uri pa ng tao. Amen? May katrabaho ka. Kung ano-ano yung pinaririnig sa'yo, kung ano-ano ang pinaparating sa'yo, ano kailangan mong gawin? Pray for them. Rest in the sovereign plan of God. Magtiwala ka sa dakilang plano ng Diyos. Yung isang runaway slave. Imagine mong mula sa pagiging ganon ay ginamit ng Panginoon para maging preacher of the word. Amen. Amen. Ganito yan. Kapag may gumagawa ng masama sa'yo at gusto mo nang balikan ng masama, isipin mo na minsan ka ring naging masama at inibig ng Diyos. Amen? Na minsan akong naging ganito at nahabag lamang ang Diyos sa akin. Ikalawa, in terms of agreement. In terms of agreement. Tingnan natin itong isang character sa Bible, si Ahithophel, na isa sa mga pangunahing tagapagpayo nung panahon ni King David. Ano po ang nangyari dito? 2 Samuel chapter 15 verse 30. At umahon si David sa unahan sa bundok ng mga olibo. Umiiyak habang siya'y umaahon. You see that? Umiiyak. Nag-hiking, umiiyak. No? At ang kanyang ulo ay may takip at lumalakad siya ng walang suot ang paa. Umiiyak, may takip ang ulo, nakapaa. At ang buong bayan na kasama niya ay may takip ang ulo ng bawat isa at sila'y nagsiahon na nagsisiiyak habang sila'y nagsisiahon. Yung anak ni King David, nagrebelde sa kanya. Okay? Verse 31. At isinaysay ng isa kay David na sinabi, si Ahithophel ay nasa naghihimagsik na kasama ni Absalom. Sino yan? Absalom. Sino naghihimagsik? Siya. Sino kasama niya? Si Ahithophel. At sinabi ni David, O Panginoon, isinasamo ko sa inyo na inyong gawing kamangmangan ang payo ni Ahithophel. Meron siyang kanselor. Yun nga ay si Ahithophel. Si Ahithophel, sinamahan niya si Absalom para magrebelde kay David. Napabalita ngayon si Ahithophel na pinakamatalinong advisor nung panahon ni David, kasama ng kanyang rebelding anak. Anong ginawa ni David? He handed the person over to God. Yun ang dapat nating gawin. Kung merong isang tao na gumawa sa atin ng hindi maganda, we have to handed that person over to God. Ipanalangin natin sa Diyos. No, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ito yung danger na kapag lubos na yung sakit, ito kasi nangyayari sa mga Kristiyano, at hindi na makuha sa panalangin, anong ginagawa nila? Minsan,
sila na mismo ang nananalangin ng masama sa kanilang kapwa. Amen? Pero ang kailangan nating matutunan, we have to trust God na ibigay sa kamay ng Diyos ang taong ito. Amen? Nandiyan pa po kayo? Si David, ano ang kanyang ginawa? Ipinagkatiwala niya sa Panginoon, sa kamay ng Diyos, ang nangyari sa kanya nung panahon na yon. Ikalawa, ano ang ginawa ni David? Si David umaakyat na humihingi ng pabor ng Diyos. Amen? We have to seek the favor of God. Yun ang sikreto. Para kung tayo'y makagawa man ng kasalanan sa Panginoon, at kung meron mang gumawa ng masama sa atin, ibigay natin sa kamay ng Diyos at hanapin natin ang pabor niya. Tama po ba? If you want to recover from any agreement o masasamang plano ng tao, give the person to God in prayer. Kung yung tao na yan ay nagpo-provoke sa'yo na mag-compromise dahil meron siyang sinisingil o kinukuha sa'yo na pinagtitingnan mo naman, anong kailangan natin gawin? We have to hand it to God and seek the favor of God na ang Diyos ang tumulong sa atin at magpalaya. Naunawaan niyo po, kung meron mang masamang plano sa'yo, ang sino mang tao, mga kapatid, para makarecover ka dyan, ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. Give the person to God in prayer. Iluhod mo sa Diyos na yan ay maligtas. Amen? Hindi, pastor, punong-puno na ako sa Kanya. Yung buong buhay ko sa pagtatrabaho, ganito ang Kanyang ginawa. Pinagpaplanuhan pa ako ng masama. You see that? Na-experience yun ng tao. Tama po ba? Pero hindi ka para gumante. Hindi pang Kristyano yung mata sa mata. Ano yung kasundon? Pangil sa pangil. Ngipin sa ngipin po ba? No? O wala kasing pangil, hindi lahat may pangil, ano? Ngipin na lang. Naunawaan natin mga kapatid, hindi mo maiiwasang may gumawa sa iyo ng masama. Pero ang pwede mong gawin, ilapit sila sa Diyos. Amen? Ihiling mo sa Panginoon na sila'y baguhin ng Diyos. Sa trabaho, sa simbahan, sa paaralan, sa tahanan, meron at merong problema. Pero ang pwede nating gawin, ihiling sa Panginoon na sila ay baguhin ng Diyos. At kung sila'y maligtas, mga kapatid, doon lamang mababago ang kanilang buhay. Amen? Gusto mong makarecover mula dyan sa iyong sitwasyon, ilapit mo sa Panginoon. Ika-anim, in terms of responses. Paano ako magre-response, Pastor? Ganito ang sitwasyon ng aking buhay. Paano ako tutugon? Let us see the example of Paul. Acts 23 verse 3 to 5. Nang magkagayon sinabi sa kanya ni Pablo, sasaktan ka ng Diyos. Ikaw na pinaputing pader at nakaupo ka baga upang ako'y hatulan mo ayon sa kautusan at ako'y sinasaktan mo ng laban sa kautusan. Verse 4. At sinabi ng nakatayo sa malapit, nilalait mo ang dakilang saserdote ng Diyos. Anong naging response ni Paul? Sinabi ni Paul, hindi ko nalalaman mga kapatid na lalaki na siya'y dakilang saserdote sapagat nasusulat, huwag kang magsasalita ng masama sa isang pinuno ng iyong bayan. Nakaharap si Paul sa Sanhedrin. Ang sabi niya, klaro ang aking konsensya. Anong ginawa nung isang lalaki? Pinasampal si Paul sa isa pang lalaki. Sinampal si Paul sa bunganga. Ginanon si Paul. Ang sabi ni Paul, God shall smite thee, thou whited wall. Anong sabi ni Paul? May edad na si Paul nun eh. Sasaktan ka ng Diyos, puting pader. At sumagot ang tao ng ganyan ba ang pananalita? Dapat sa isang high priest, hindi alam ni Paul, na yung nagpasampal sa kanya, high priest. Ngayon, anong naging response ni Paul? Sabi ni Paul, high priest siya. Nang malaman ni Paul, ano ang naging react ni Paul? Humingi siya ng kapatawaran.
Pero pag binasa mo yung komentary dyan, mga kapatid, yung sinabihan niyang sasaktan ka ng Diyos, nangyari nga. Naunawaan niyo, mga kapatid? Ano makikita natin dito? Ano ang naging ugali ni Paul? Admit your fault immediately with humility. Aminin mo ang iyong kasalanan. Nung sinabihan niya itong high priest na nagpasampal sa kanya, sasaktan ka ng Diyos. Nung nalaman niya, ay high priest siya. Sabi niya, patawarin niyo ako. Pero pag binasa may komentary, yung sinabihan niya na yun, sinaktan. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Anong naging ugali ni Paul? Kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, huwag mo nang patagalin. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Amen! Admit your fault immediately with humility. Magpakumbaba ka na. Hindi yung patatagalin mo pa yung kasalanan na pinapanatili mo sa iyong buhay at di ka marunong magpakumbaba. You have to accept. Admit it, kagaya ni David. Nung maipamukha na sa kanya ng Diyos, David, nagkasala ka, kinuha mo yung asawa, at yan ay kasalanan sa harap ng Diyos, pinapatay mo pa si Uriah. Ang sabi ni David, patawarin niyo ako, Panginoon. Amen? Amen. Marunong humingi ng tawad sa Diyos. Naunawaan niyo po, mga kapatid, admit your fault immediately with humility. Anong sabi ng James 4:6? Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulutan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Ano sabi diyan? God resisted the proud. Kapag ang tao hindi marunong magpakumbaba sa kanyang kasalanan, sinasalangsang siya ng Diyos. Wala sa kanya ang pabor ng Diyos. Amen. Ano pang sabi diyan? Datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga magpakumbaba. Ano ang dapat na puso ng isang taong may kasalanan sa harap ng Diyos? Marunong magpakumbaba. Amen. Marunong humingi ng tawad. Because God resisteth the proud, but He giveth grace unto the humble. Nakuha niyo po? Minsan gusto natin ng pagpapala, pero ayaw nating talikuran, ipagpakumbaba ang ating kasalanan. Amen? Gusto nating makarecover sa ating buhay. Gusto nating makabangon. Pero ayaw nating ipakumbaba, mga kapatid, ang ating kasalanan sa Panginoon. God will favor your cause if you are humble enough to admit your faults. Nagkasala ka sa Diyos, hingi ka ng tawad sa Kanya. Tama po ba? Minsan kasi ang bunga ng pride sa ating mga buhay, ayaw nitong hihingi ng tawad sa Panginoon. Nagkasala ka sa kapatid mo, hingi ka ng tawad sa Kanya. Tama po ba? Matagal na yung problema nyo, hanggang ngayon hindi kayo nag-uusap. Hindi nalulugod ang Diyos. Amen? Matagal na yung conflict nyo sa tahanan. Kayong mag-asawa, hindi kayo magkasundo. Kompleto kayo sa paningin ng tao, pero sa paningin ng Diyos, hindi kayo buo. Are you with me? Wala doon ang pabor ng Diyos. Kaya hindi umuunlad ang isang pamilya, hindi sumusunod sa Diyos, may kasalanang hindi hinihingi ng tawad. Amen. Huwag niyong alagaan ang kasalanan ay kasalanan. Ang mali ay mali. Kapag mali sa Diyos, mali. Kapag tama sa paningin ng Diyos, tama. Kaya kung may maling ginagawa, itama alang-alang sa Panginoon. Amen. Kung mali ang ginagawa sa pamilya, itama. Sa trabaho, itama. Tama po ba? Nang magkatama ka. Maituwid ka sa harap ng Diyos. Mga kapatid, ang tamang response, marunong tayong magpakumbaba at aminin ang ating kasalanan. Kaya mo aaminin kasi kasalanan nga. Ang kasalanan hindi tinatago. Inaamin. Hihingi ka ng tawad. Lord, nangalun niya ako. I'm sorry. Are you with me? Lord, nagnakaw ako. I'm sorry.
patawarin niyo ako. At sa panahong hiningi mo ng tawad yun, wag mo lang ulitin. Ginagawa nating load yung paghingi ng tawad. Alam niyo load? Unli. Tama ba? Kasi mapapatawad naman ako ng Diyos. May kapatawaran ng Diyos. Pero hindi ka makakatakas sa consequence ng kasalanan. Yung ginawa, mapapatawad ka. Hindi mo mararanasan yung hirap sa apoy ng impero. Yes. Pero yung kahihiyan dito sa lupa, naroroon. Amen. Now, God will favor your cause if you humble enough to admit your faults. Pag mali yan sa harap ng Diyos, mali. Kung kailangang itama, at yun naman talaga ang kailangan, itama. Amen. Kapag na-realize mong mali ka, magpakumbaba ka na sa harap ng Diyos. Amen. Matuto tayong lumapit sa Kanya. In terms of responses. Anong nakita doon ni Paul? Hindi niya alam na high priest yung kanyang sinabihang sasaktan ka ng Diyos. Sinaktan siya eh. Iba ang response ng tao pag sinaktan, nananakit din. Gumagante. Pero ang idea dapat ng mananampalataya, hindi para gumante. Ipanalangin mo sa Panginoon na yan ay baguhin ng Diyos. No? Hindi ko alam kung ano ang buhay nyo pagdating sa labas. O kung sino ang mga kaharap nyo at kung ano ang pinagdaraanan nyo. Pero ito ang comfort ng Panginoon. Alam ng Diyos ang lahat. Amen? May plano ang Panginoon. Hindi mo kailangang hilangin na siya'y sakta ng Diyos. Alam ng Diyos ang gagawin niya dyan. Ipanalangin mo na sana mahabag ang Diyos sa kanya. Mabago ang kanyang buhay. Amen? Now, nung makita yun ni Paul, immediately, humingi siya ng tawad. Hindi ko alam na siya'y saserdote. Pero pag binasa mo yung komentary, mga kapatid, meron doon binanggit na kung saan yung sinabihan niya talagang nasaktan. Naunawaan niyo mga kapatid, kaya tayo mag-ingat tayo sa mga binabanggit natin sa panalangin. Amen? Mahirap magbanggit ng pangalan sa panalangin, lalo na kung ikaw ay galit. Nakuha niyo po? Huwag niyo silang ipanalangin na sila'y saktan. Ipanalangin niyo sila'y baguhin. Bakit natin gagawin yun? Dahil ikaw ay anak ng iyong amang nasa langit. Amen? Ikaw ay anak ng iyong amang nasa langit. In terms of desires, panghuli. The example of King Hezekiah. Si King Hezekiah, nung mga panahong siya ay sasakupin ang maganda sa kanyang ginawa, he knows kung paano tumawag sa Diyos. At yun ang maganda na makita sa ating mga buhay. Sa panahong tayo may problema, alam natin kung paano tayo tumawag sa Panginoon. Wala kang ibang susumbungan kundi ang Diyos. Amen? Dahil wala namang ibang kikilos dyan kundi ang Panginoon. Nung pinagbantaan siya, papatayin kayo, sasakupin kayo. Ano ginawa nito? Binuksan yung scroll. Nagsumbong sa Diyos. Sabi ng Panginoon, kahit isang palaso, walang tatama sa inyo. Nangyari. Kaya lang, may mga problema, Panginoon. Dito sa chapter 20, verse 19, anong sabi rito mga kapatid? Nang magkagayoy, sinabi ni Hezekiah kay Isaiah, mabuti ang salita ng Panginoon. Saan natin yung ating Bible? 2 Kings. Ikalawang hari. Yan. Okay? Verse 19. Then said Hezekiah to Isaiah, good is the word of the Lord which thou hast spoken. And he said, it is not good, if peace and truth be in my days. Si Hezekiah nagkamali ang kanyang desire. Meron siya nagawang kasalanan sa Diyos. Imbis na ihingi niya ng tawad sa Panginoon, mas gusto niya na mag-focus na lang sa kanyang buhay na maging maalwan. Ang sabi ng Diyos sa kanya, Hezekiah, mamamatay ka na. Ayusin mo na ang bahay mo at pamilya mo. Dahil mamamatay ka na. Anong pinapakita mga kapatid?
kinakailangan tama ang desire natin bakit tayo gustong bumangon. Gusto mong makarecover mula sa pagkakasadlak ng iyong buhay. Ano ang dahilan? Kung hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, anong silbi ng iyong mga nais? Naunawaan niyo mga kapatid, the desire should be glorifying unto God. Pastor, kaya ako gustong ako'y mapagyaman ng Panginoon para matagpo ang tapat o makapagbigay pa ako ng higit-higit para sa gawain ng Diyos. Amen. Bakit ka nananalangin ng trabaho? Kung para sa iyong sarili at hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, para saan ang iyong panalangin? The desire should be glorifying unto God. Nakalulugod sa Diyos. Bakit ka nananalangin na ikaw ay maayos ang iyong buhay o ang iyong pamilya? Kung hindi para maging sentro ang Diyos sa inyong buhay, anong dahilan ng yun? Bakit mo gustong magtayo ng pamilya? Kung hindi para maluwalhati ang Diyos, anong purpose? The desire should be glorifying unto God. Amen? Kaya ako papasok sa pagtatrabaho, gusto kong mabigyan pa ang Panginoon ng higit sa naibibigay ko ngayon. Amen? Kaya ako nananalangin ng kalakasan, Panginoon, dahil gusto ko pa siyang mapaglingkuran pa. Kaya ako nananalangin na pagpasok ko sa pagpapamilya, hindi ako masilat ng kaaway dahil gusto ko yung pamilya ko magbigay lugod sa Diyos. Kasi kung ang desire ay hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, walang kwenta ang lahat ng yan. Amen. Dapat ang maging desire, kung bakit mo gustong mabuhay pa, ay para maluwalhati ang Panginoon sa iyong buhay. May karamdaman ka, katulad ni King Hezekiah. Bakit gusto mong mabuhay? Dapat para maluwalhati ang Diyos. Naranasan nyo na bang manalangin, Lord, pahabain mo ang buhay ko para mapaglingkuran pa kita ng tapat? Have you ever do that, mga kapatid? Dapat ang desire tuwid sa harap ng Diyos. Bakit ka bibili ng mga bagay na gusto mo? Dapat para magamit sa kaluwalhatian ng Diyos. Tanggalin natin yung pananaw na pang sarili. Ibigay natin yung para sa Diyos. Gusto nating tumanggap ng pagpapala sa Panginoon. Ayaw naman nating pagpalain ng iba sa pamamagitan natin para maluwalhati ang Diyos. Are you with me? If you desire something, siguraduhin natin for God's glorification. Amen. Bakit gusto mo ng van? Van no? Para pag Sunday, Pastor, pag may bisita, ihahatid ko sila. Amen. Pastor, nagpe-pray ako na madagdagan yung salary ko. Bakit? Para mag-extra love ako at magamit pa sa pag-abot ng mga unsaved. Naunawaan niyo mga kapatid? The desire should be glorifying unto God. Gusto mong makabangon, mali ang desire ng iyong buhay. Paano ka babangon? Kung hindi para yan sa Panginoon. Amen? Kung gusto nating makaalwan sa mga mabibigat na problema sa ating buhay, dapat tama ang ating desire na maluwalhati ang Diyos sa ating buhay. Amen? Hindi pwede yung panay ka lamang hingi ng hingi, tapos mali ang iyong desire. Hindi pala para sa kanyang kaluwalhatian. What is the purpose of it? Para saan? Kung para sa sarili lamang natin, it will never glorify God. Amen? Ibigay natin ang tamang desire para sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat, tayo po'y manalangin sa Diyos. Habang nakatungo at nakapikit ang bawat isa, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sapagkat may pag-asa sa kabila na kami nahihirapan sa aming mga buhay. May pag-asa, Panginoon, sapagkat kami ay niligtas nyo, dakilang Diyos. At doon nyo binubuhos ang inyong awa at ang inyong biyaya. Dakilang Ama, salamat sa mga pinag-usapan po namin ngayong hapon. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat pinakita nyo sa amin kung paano kami aahon
At lahat ng yun, Panginoon, Ikaw ang sentro at wala ng iba. Dakilang Ama, hindi ko alam ang pinagdaraanan ng inyong mga anak sa hapong ito. Ano ang kabigatang pasan-pasan nila sa kanilang balikat? Ang dalangin ko, Panginoon, para sa kanila. Mahabag po kayo, Panginoon, sa amin. Ibigay niyo po nawa ang inyong awa at biyaya sa bawat isa sa amin. Inaamin namin, Panginoon, na kami nagkasala. At lahat ng aming mga pagkukulang, pinagsisisihan namin, Panginoon, sa inyong harapan. Kapatid, kung kinausap ka ng salita ng Diyos, may mabigat kang dalahin, hindi ko alam yan. Pero ang Diyos alam yan. Narito ang pagkakataon para itawag mo yan sa Panginoon. Kung nahihirapan ka sa trabaho, meron dumudusta sa iyo sa trabaho. Nahihirapan ka sa pagpapamilya. Meron kang hindi kasundo sa iyong mga kapatid. Merong mga umaaway sa iyo sa tagalabas. Pray for them na sila'y maligtas at baguhin ng Panginoon. Would you please come and kneel down, kapatid? Ang Diyos ang nakakakita ng iyong sitwasyon. Ang problema, ginagamit ng Panginoon para maging tungtungan ng kalaguan at pagpapala. Hindi ang problema ang magpapasuko sa atin. Palagi tayong ini-encourage ng salita ng Diyos. Ama naming banal, nakikita nyo ang sitwasyon ng bawat isang naririto. Lahat ang bawat isa sa amin, sa malamang-lamang, Panginoon, may pinagdaraan ng kabigatan dalahin sa aming mga buhay. At maaaring hindi namin alam paano po namin sila matutulungan. At hindi namin alam paano silang magtatagumpay. Pero sa oras na ito, Panginoon, salamat sa inyong salita. Ikaw ang dahilan bakit kami makakabangon. Kung meron kaming mga kapatiran na hanggang ngayon dalahin namin sapagkat hindi nakikita naming nagpapatuloy sa iyo, Panginoon, ipuin niyo sila at baguhin. Dalihin niyo po sila sa lugar na ito upang ang pagpapala at awa niyo, Panginoon, yun ang kanilang matanggap katulad ng mga bagay na tinanggap namin sa iyo, Panginoon. Dakilang Ama, narito po ang inyong mga anak. Sa sitwasyong ito, Panginoon, lahat-lahat ng aming kasalanan, inaamin namin sa iyo. Patawarin niyo kami, Panginoon. Restore unto us the joy of your salvation. Anumang kasalanang humahadlang para hindi kami makapagpatuloy ng may kagalakang paglilingkod at pagtatapat, tulungan niyo po nawa kami, Panginoon, na mapagtagumpayan ang lahat ng iyon. Pinapanalangin ko po ang bawat isa, ang buong Iglesia Christ Baptist Church San Miguel, ang bawat inyong anak na niligtas at idinagdag sa simbahang ito. Dalangin po naming hipuin niyo po sila, baguhin ang buhay, Panginoon, at kayo lamang at wala ng iba ang malugod, Panginoon, sa aming mga buhay. Bigyan niyo po kami ng tamang desire sa lahat ng aming hiling. Kayo nawa, Panginoon, ang maluwalhati at mataas. Sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.